Tunay sa presensya ng Diyos, there is liberty. Amen? Naalis ang bawat pasan, ang bawat kabigatan ng buhay ng bawat isa sa atin. Siguro sapat na siguro yung mga mensahe ngayon. Pero ganun pa man, sabi nga, sa bawat pagtitipon, naroon yung patotoo, yung salita ng Diyos, nababaunin natin pag-uwi. Gagamitin natin sa ating buhay pananampalataya upang tayo ay patuloy na lumakas, upang tayo ay patuloy na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po iyang hinakbangan na sasakyan na iyan, talagang by faith. Dahil alam natin na marami tayong pananagutan, lalo na kami dalawang mag-asawa. Hindi nyo lang alam. Alam ng Diyos. Dahil talagang pagka may dalawa kang maliit na sanggol na sa dumedede, kahit anong tabi mo, lalabas at lalabas. At ang investment namin ay si Zion at si Naya, kitang-kita naman sa katawan. Kaya noong una yung hamon, talagang nakangiti lang ako. Ganun lang, ngiti. Dahil si Pastor Jerry, kumuha ka na ng sasakyan. Sabi, Panginoon, kumahanap lang ni Pastor. Pero, andun yung kumbaga, tulak. Pero yung timing talaga is mahalaga. At doon nga, ang sabi ko, kapag ka ang Sister Onglet sinabi, Jerry, kumuha ka ng sasakyan. Kahit wala ka pang bahay. Sabi ko, yun yung hinihingi kong sign. At yun nga, araw ng linggo, ang Brother Pete din pala ay, kumbaga, mayroong bumabagabag sa loob niya, may prompting sa kanya, at doon, same din, yung kapahayagan, sabi ko nga sa kinagatan, kung ako ba'y kukuha ng sasakyan, suportahan niyo ako. Dahil inaabot ko ang aking mga kasamahan sa kinagatan. Dahil may pananagutan, may mga sarili silang kagustuhan, meron silang pangarap, at ayaw namin na sila'y mabigatan. Kaya nga araw ng linggo, pinatawag. Pero andun yung pagdalangin. Nag-usap, narinig ang bawat saloobin. At nung nagpapahayag na, praise the Lord, dahil andun yung response. Bagaman nagkakabahan, dahil iniisip, baka ako yung paglunin. Paano yung pangarap ko? May naisin ako. Pero ipinahayag ang insight, concept, and ideas. Kaya iyan ay nahakbangan. Though may struggle. Kaya mahalaga sa isang church ang pagkakaisa. Sapagkat doon pinararating ng Diyos ang pagpapalat. Kaya nga, nung iyan ay kukunin na, nakipag-usap ng Brother Pete, panatag kami kasi ang hawa ng at ni Sister Corinne, 0 down payment. Ka-praise the Lord, sige. Ay nung nag-message, down payment, ganito. So, may down payment. Ay tapat ng mga bayarin. Pero ganun pa man, talagang kaaway tatakutin ka. Panghihinain ka. Sabi ko, Brother Pete, paano kaya kung ganito, ganyan? Sa natural, hindi pinangyari ng Diyos yung bagay na yun. Kundi lumakad ang bawat isa sa pananampalataya. Kaya mahalaga yung sabi ni sa susi na, kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. He is our source. He is our rewarder. He is the giver of all. Kaya nga, dalangin ay siyan. At doon nabuo ang pangdaw.
At yung countdown na yun, dahil nung marinig ko kay Brother Vic, kay Sister Corinne, paano ang tithes? Oo nga naman, ano, mahalaga. Kung saan ang sasakyan ay gagamitin, kailangan ipag-gasik. Kailangan ipag-tithes. At tama naman yun. Kaya nga nung araw ng Webes ba natin kinobal? Card? Webes, ano? Kaming dalawang mag-asawa ay may bakayin. Aalis ako! Sabi ni Ray, aalis ka! Walang gatas ang anak mo! Sabi, basta, maghintay ka. May magdadala ng gatas. Ang sabi niya, sino naman? Basta magantay ka. Pero andun, sumunod, pumaroon, naghintay, matagal pala pagka mabilis. Pero pagka talagang sa pananampalataya, andun yung kailangan mong maging pasensyoso. Andun, iisip ng ICI, kaya tingnan niyo yung inyong mga kamay. You hold the key. Hawak niyo ang susi. Katulad ng mensahe, know what you carry. Dahil yung dala-dala nyo, iyan yung magiging sagot sa inyong problema, sa pangangailangan ng ministeryo, sa inyong paglalakbay, going to your destination. At doon, nag-chat, ate, ganun. Salamat, hawak niya ang sagot sa panggatas ni Zion. Purihin natin ang Panginoon! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Kaya, gagamitin ang ibang tao para sagutin yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Baka isipin dalawang picture nawawala. Ganon! Minsan, mararanasin tayo ng Panginoon, zero. Para makita natin, malakaran natin yung susi. Totoo ba na ang Panginoon ang iyong source? Paranasin kaya kita ng ganito. Tunay ang babae, dakilang warrior yan. Pag wala ng pera, nako, sa lahat ng mag-aasawa, humanda kayo. Talagang matitigtig ka, hahanap ka by faith para mag-provide ang pangangailangan. Pero salamat, tapat ang Diyos na ating inaglilingkod. Kaya we carry the presence of God. Amen? The staff in your hand. Ayan, minsan gagamitin niyo yan. You have to exercise your staff. It means your power and your authority. At kapag kalooban ng Diyos, maniwala kayo, ang bilis ng sagot. Kaya nga, akala namin, sa kinagatan ang joint. Jerry, baka daw kinagatan ang joint. Ay isang amo ng brother ng Pastor Iner, pag wala kayong water dispenser, siyempre nga naman, mainit. Kailangan magiinom ng tubig. Ayun nag-join sa aking subay. Iling, meron ng subay. Wala pa tayo mag-join na. Kaya lakas ng loob, walang pera, no? Dahil sabi ko sa kinagatan, basta tayo ay maghintay ng instruction, bagamat ganito ang sabi-sabi, pero ang final decision ay ang pastor. Hindi. Kaya nga, by faith, walang pera pero kumuha ng water dispenser. Pwede na kayong pumunta sa kinagatan. Iinom na kayo ng malamig. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tingnan nyo, ang bagay ng Brother Jenny. Matagal na yun hinamon, pero ngayon lang namin hinakbangan.
Dahil may pananagutan. Kaya hindi natin alam kung kailan. Sabi ko, intay tayo ng timing ng Diyos. Ano? Dahil nga, kung titingnan, hapon doon, ang hirap. Baka nga naman mayroong hindi umattend, maging dahilan ng hindi pag-attend. Kaya andun yung kaisipan na gano'n. Pero salamat dahil masaya tayo kung naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, patuloy tayong magalak. Patuloy tayong makiisa, maging bahagi, dahil ito na yung, sabi nga, ito na yung ating buhay. Kapag ikaw ay hindi mo ipapailalim ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos, sa presensya ng Diyos, diyan na magsisimula yung i-isolate mo ang iyong sarili. Hindi ka na masaya na naglilingkod sa Panginoon. Pero sabi niya, kung ikaw ay go with the flow. And I know time will come, mag-iisa na ang subay at ginagalan. Dahil ang Diyos ang magbibigay. Sa ngayon, magtitiis munang magsiksikan, pero kulang at kulang pa talaga kung titingnan ang sasakayan. Dahil nung time na tayo nag-crusade sa Quezon, Real Quezon, marami pang hindi pa sumama nun. Marami pang hindi nakasama. Pero sabi nga, lahat ng ating ginagawa, yan man ay may pagluwang, paghasik, nakikita iyan ng Diyos. Kaya ngayon, maaluwa na sa mga dati, jeep lang, ipinagpapasalamat natin yung mga jeep na yan na ginamit ng Panginoon. Noong time na tayo sumusunod, ngayon inile-level up na ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Dahil nakita na lang ng Diyos na mapagkakatiwalaan ka na. Sabihin mo nga, mapagkakatiwalaan ka na. Marunong ka nang mamahala. Kaya salamat, patuloy tayong tinuturuan, patuloy tayong hinuhubog. Kaya salamat sa ating mga leaders. Salamat sa ating mga pastors na gumagabay sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat na sa ating kahinaan tayo'y kanilang inaabot. Pero sabi niya, sa iyong paglilingkod, darating talaga yung kikis-kising ka. Papandayin ka. Ganun ang ginto. Pinupuro. Tinatabas. Para lumabas yung pinakamaganda sa buhay ng bawat isa sa atin. Isa lang sa natandaan ko, na kapag ikaw at ako ay tinuturuan ng Diyos, dahil nung buhay ang Pastor Boy, talaga nga naman, parang ayaw mo nang umatin. Talagang lubog ka sa lupa. Lalo nung panahon na ako hindi pumapasa. Pag iyon ay nagtatanong, nasa Sinaenok si Isra, ayaw makasama ko sa upuan. Talagang, pag hindi nakasagot, naranasan ko, kaya hindi ka pumasa-pasa sa exam. Simpleng tanong, hindi mo masagot, abay buong outreaches ng Maranatha naroon. Talagang parang lalakad ka na lamang ng hiyang-hiya ka sa sarili mo. Pero, ganun pa man, alam niyo po, naging hamon yun sa akin. Sabi niya, pag-aralan mo ang salita ng Diyos, at doon naman, ipinailalim ko ang aking sarili, andun yung paggabay ng mga pastoriner, ang presensya ng Diyos ay ating nararanasan. Tunay nga, kapag makikinig tayo, igagay tayo, dadalhin tayo sa ating destinasyon, sa ating pagtatagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, mahalaga yung kalinisan ng puso. Malinis ang puso. Pag naranasan mo na, tinabas ka ng pastor. Praise the Lord! God remembers me.
Dahil sabi nga, hindi natin nakikita ang ating likuran. May mga tamang tao na nakakakita sa atin. At sila yung mga pillars, sabi nga, gagamitin ng Diyos to guide us, to lead us in total victory. Ano? Kaya, masaktan man tayo, ihilom yan. Dahil ang pagtabas, I'm telling you, hindi yan para sa ikahihina. Hindi yan para ikaw ay umalis. Kundi ikaw ay para patatagin. Patatagin. Kaya iba ang training ng Maranatha. I'm telling you. Ibang-iba. Alam nyo ba na ang daming nagyayaya sa akin mag-swimming? Totoo. Libre. Eh sabi ko, hindi magiging masaya. Baka hindi kayo mag-enjoy at maging prayer meeting ang swimming natin. Tawanan ng tawanan. Ang daming nagyayaya. Pero sabi ko nga, wala na tayo doon. Hindi kung bigyan ng pabor, kung bigyan ng pabor, ready, go. Pero ganun tayo niletrain ng Diyos. Ganun tayo inihiwalay ng Diyos. Kaya iba ang training ng Maranatha, huwag na kayong magtaka. Kung titignan parang killjoy, pero iba yung direction kasi natin. Tayo pinade-level up ng Panginoon. Eh sabihin, hindi mo, yun ang dapat balance. Yung bagay na sa tingin mo ay makakapag, lalo yung flesh ay mananaig, pwede ka nang mag-say ng no. Pero kapag sa Espiritu, napapansin nyo pag inaakay tayo sa pagdating sa presensya ng Panginoon, para tayong lupaypay. Para tayong, ang dami nating pinagdadaanan. Pero pagka sa alam natin, ikasisiya natin. Kahit walang pera, kahit walang pera, nagagawa ng paraan. Pero, ganun pa man, pinalalago ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ina-isolate tayo. Kahit sa, pag ikaw ay nagtatrabaho, hindi mo na iisipin magiging kaisipan ng iba. Alam niyo po sa grade 2, sa school namin, laging kahit anong lakad, yun namang si Jerry Boy, lagi na lamang, hindi. Kasi alam nila yung standard namin. Kahit si Ma'am Johnny, yung mga nagpapaalam dyan, sa principal, pag may crusade, talagang pag ginawa mo yung payo, sabi ng Pastor Rener, dahil minsan tumatakas ako. Nakalaban mo tayo. Pero ang sabi ng Pastor Rener, magpaalam. Dahil kailangan tayo maging good example. Kung di man pumayag, mahalaga nagpaalam tayo. Kaya ngayon po, pag ako nagpapaalam kay Ma'am Johnny, kusa na! Di ba Friday ngayon, Jerry? Crusade nyo? Nagtatanong siya, totoo, maraming pinagagaling. Talagang automatic na, alam na nila pag Friday. Hindi ka ba aalis? Friday ngayon. Kaya, tingnan nyo, inaayos. Inaayos ng Diyos. Bagamat minsan mahirap magpaalam sa principal. Siyempre, may pananagutan nga naman sa bata. Pero kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, maging ang schedule na, ang magbabantay, iaayos ng Panginoon. Kaya ganyan tayo, mga kapatid, tinuturuan ng Diyos na tayo ay lumakad sa pananampalataya. Kaya nakakagalak dahil ang taga-subay, praise the Lord, dumadami, lumalago ang inagatan, ganun din naman, tinuturuan ng Diyos. Salamat, bagamat kami ilang taon pa lang, ganito na inaantas ng Diyos ang pananampalataya ng bawat isa sa amin.
Kaya nga, ang sabi nga ni Nanay Annalisa, kung siya lang, gusto niyang walang absent sa crusade. Ganon din ba ang puso niyo? Ganon din ba yung paghahalakan niyo? Na pagdating sa gawain ng Panginoon, ganon yung kauhawan niyo. Kaya nga, ito na ang ating buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, ito na ang ating buhay. Ito na ang ating buhay. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik, maglilingkod tayo. Amen? Sama-sama tayong maglilingkod. Joyfully. Ano? May kagalakan, may kalinisan ng puso, kalakip ang pananampalataya para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Kaya nga po talagang praise the Lord sa bagay na ito. Kahit yung pagpunta sa Batangas, sabi ko, yung loob ko, gusto ko magpahinga. Pero utos ay binanggit na, Jerry, representative ni Pepito at ni Hiner, ay wala na akong magagawa. Kaya nung kami ay naroon na, dahil second time ko lang nakapunta doon nung crusade at saka nung Bible study, biglang nagagala kami. Parang panglibang lang, dahil naghihintay ng oras, biglang pinatawag ng Sister Sonia. Siya po pala kaya ako yun. Pero nariringgan ko na. Pero ganun tayo. Magamat. On that day, salamat sa pabor. Ano? Not by might, nor by powers, to Batangas. Titingnan, Brother Jerry lang naman yan. Sino ako? Sabi ko nga, pwedeng Sister Ellie, Sister Dali, Sister Corinne, na sila yung sumusunod, pero ibang magbigay ang pabor. Magbigay ng pabor ang Diyos. Nakikita niya ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya maging masunurin lamang tayo. Amen? Magpailalim lamang tayo sa presensya ng Diyos, sa gabay ng ating mga spiritual leaders. Tunay, ang pagtatagumpay ay ating mararanasan. Hallelujah! Kaya nga po, sa lahat ng ito, to God be all the glory.